Patay ang isang ginang matapos pagbabarilin habang natutulog sa loob ng e-bike sa Cebu City. Ang motibo sa krimen, posibleng may kinalaman sa iligal na droga. Nasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Sa CCTV footage na ito, makikitang natutulog ang 59 anyos sa Sililani, Dakwa sa nakaparadang e-bike sa San Nicolas, Cebu City, pasado alas 2 ng madaling araw nitong Miyerkules. Nakaupo naman sa e-bike ang kanyang kasama. Maya-maya lumapit ang isang lalaking naka-helmet. Bumunot ito ng baril. Kumaripas ng takbo ang kasama ni Dakwa. Sinilip ng gunman si Dakwa. Saka binaril ito ng malapitan sa ulo ng 3 beses. Agad namang umalis ang suspect. Hindi na nahagip sa CCTV pero sumakay daw ang gunman sa motor ng kanyang kasama. Dead on the spot ang biktima. Murag naanrag yun na siya, sir, kay wala yun na siya kontra, wala na siya unsa padiha. Magmanicure yun na siya. Sakit, sir, kay ako na lang usa niya, wala na ko'y madoolan. Isa sa mga tinitingnang motibo sa pagpatay ang umano'y pagkakasangkot ng biktima sa iligal na droga. Nananisi ka nabigitan sa iligal na May kaugnayan siya sa illegal na droga. Batay sa background ng biktima, dati na siyang nakulong dahil sa kasong illegal na droga. nakuha na ni siya. Partikular sa paglabag sa Section 5 at 11. Sa ngayon, isa sa mga tinitingnan namin ay ang kanyang mga naging komunikasyon bago siya binaril. Biktima, sa Ayon sa barangay, madalas umanong may nagaganap na bintahan ng iligal na droga sa naturang lugar. Suspected drug din na siya. Pinaghihinalaan namin drug din ng lugar na yun. Matagal na namin itong minomonitor at sinisita. Ngayon nga ay nagkaroon pa ng insidente ng pamamaril. Kaya dapat maging maingat na sila dahil ipaiimbestiga ko talaga ito. Kung patuloy silang hindi susunod sa batas, maaari ko pang ipasara ang lugar na iyon. Ayon din sa PNP, may record umano ang biktima na may kaugnayan sa illegal na droga. Pero giit ng kanyang pamilya. Di ako, sir, tugang ko sinunod ka ni siya. Nanindag yun siya sa una. Pero so kana priso ni siya, wala na jud sir antod karon. Tinutugis na ang mga salarin habang tuloy ang investigasyon sa krimen. May person of interest na rin daw ang mga otoridad kaugnay ng pamamaril. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5, Visayas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.